Nito pong nakalipas na June 24, 2025, kahapon lamang po yan, ay may isang napakalaking balita ang yumanig dito sa mundo ng cryptocurrency. Sapagkat inihain na po ng mga Republican senators sa Amerika ang tinaguriang biggest crypto bill of the year. Pero bakit po ito mahalaga para sa atin dito sa Pilipinas? Bakit kailangan natin itong intindihin? Kahit pa nasa malayo tayo mula sa US. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung ano nga ba ang nilalaman ng panukalang batas na ito, sino ang mga nasa likod nito, at ano po ang posibleng epekto nito sa global crypto market, at syempre kung ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Kaya ayan, wag ka pong bibitiw dahil kung meron ka pong holdings dyan kay Bitcoin, XRP, or Ethereum, baka ito na po ang game changer na matagal nating hinihintay. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ano nga ba ang bagong crypto bill na inihain ng mga Republican senators? Yan, inilathala na po sa official na website ng Senate Banking Committee ang bagong panukalang batas na layuning linawin at ayusin ang patakaran sa crypto industry sa Amerika. Ang pangunahing layunin ng bill na ito ay maglatag ng malinaw na regulatory framework o panuntunan para sa mga crypto businesses, investors, at mismong mga regulators. Ayon po sa ulat, ito ang pinakamalaki at pinakakomprehensibong crypto bill ng taon. Isinulat ito ni Senator Tim Scott na siya ring chairman ng Senate Banking Committee at ni Senator Cynthia Lummis na kilala bilang isang pro-crypto na mambabatas. Sinusuportahan din ito ng dalawa pang Republican senators na sina Bill Hagerty at saka Tom Tillis. Ngayon ay bakit po ito tinuturing na pinakamalaki? Ayan, simple lamang po dahil ito ang unang malawakang hakbang para tapusin na ang matagal ng regulatory confusion sa Amerika. Sa mga nakaraang taon, hindi malaman kung sino ba talaga ang may hawak or namumuno sa regulasyon ng mga crypto tokens. Yan ba ang SEC or ang CFTC? Dito po pumapasok ang panukalang batas. Tinutukoy po nito kung kailan masasabi na ang isang token ay isa bang security or isang commodity. Kapag ito po ay security, ang SEC ang siyang may kapangyarihan dito. Ngunit kung ito naman po ay classified bilang commodity, ang CFTC ang siyang mangunguna dito. At ayon po sa bagong panukala, gusto ng mga senador na si CFTC ang pangunahing regulator ng mga crypto exchanges. Oo, hindi na si SEC. Ito po ang malaking pagbabago, lalo na kung babalikan natin ang mga kaso ng SEC laban kina Binance at saka Coinbase. Mga kaso na sa bandang huli ay umatras din ang SEC. Ngayon ay ano po ang epekto nito sa mga crypto platforms tulad ni Binance at saka Coinbase? Kung maisa sa batas ito, magiging obligasyon na ng mga crypto exchanges sa Amerika na magparehistro sa CFTC at hindi na po sa SEC. Ibig sabihin ay mapapadali po ang proseso para sa mga kumpanya dahil magiging mas malinaw na ang mga alituntunin. Hindi na sila magugulat na lang nakakasuhan pa sila ng SEC. Malaki rin po ang epekto nito sa institutional adoption dahil kapag mas malinaw ang batas, mas marami pong malalaking kumpanya ang magkakaroon ng kumpiyansa na pumasok sa crypto market. Ngayon ay may protection ba ito laban sa mga krimen tulad po ng money laundering? Oo, ayon po sa mga senador, ang bill ay may tinatawag na common sense package
para labanan po ang sanctions, evasion at saka anti-money laundering or AML. Layunin po nitong pigilan ang paggamit ng crypto sa mga illegal na aktibidad. Isa ito sa mga leverage ng bill para masigurong magiging patas at ligtas ang industriya. Ayon po kay Senator Scott, ang mga common sense na probisyong ito ay magpapalakas sa posibilidad na maipasa ang batas dahil madali po itong maunawaan at suportahan ng parehong Republic at saka Democratic lawmakers. Ngayon ay paano naman po ito nauugnay sa tinatawag pong Genius Act at saka stablecoin? Kung matatandaan po natin, ilang linggo bago ito ay pumasa na sa Senado ang tinatawag pong Genius Act, isang batas na nakatuon naman sa mga stablecoins. Dito ay 68 na senators, yan, kabilang po ang 18 mula sa Democratic Party ang bumoto ng yes. Ngayon ay nasa House of Representatives na ito para sa final approval. Mismong si Pangulong Trump ay humiling na agad po itong ipasa upang malagdaan na po niya bilang batas. Dahil dito ay umaasa rin si Senator Scott na magkakaroon ng parehong suporta ang bagong crypto bill na ito. Ngayon ay kailan naman po ito maririnig at posibleng maipasa? Ayan, ngayong araw na ito ay gaganapin po ang formal hearing sa Senado para pag-usapan po ang nilalaman ng panukalang batas. Mula rito ay susuriin pa ito ng mas mabuti at maaring sumailalim sa mga pagbabago depende sa mga opinyon ng mga senador. Kung makakalusot po ito sa Senado, susunod po itong iboboto sa House. At kapag naaprubahan dito, mapipirmahan na ito bilang batas ng presidente. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Yan, kahit nasa Pilipinas po tayo, ang mga galaw ng batas sa Amerika ay may malakas na epekto sa buong crypto ecosystem. Tandaan natin, ang US pa rin po ang isa sa pinakamalaking market ng crypto sa buong mundo. Kaya kung mas gumaan ang regulasyon doon, tiyak na lalakas po ang kumpiyansa ng mga investors. Posibleng tumaas po ang presyo ni Bitcoin. Maaring sumunod na rin si Ethereum at magpakitang gilas din ang ibang mga altcoins tulad ni XRP, Solana at saka Cardano. Mas marami pong institutional investors ang papasok at maaring umakyat ang market cap ng crypto globally. Bukod po dito ay kapag nagkaroon po ng malinaw na batas sa US, maaring ito na rin ang magsilbing modelo para sa ibang bansa. Kabilang po ang Pilipinas. Maaring masundan na rin ito. Ayan, maaring masundan natin ito at magkaroon ng sariling crypto regulation na mas malinaw at investor friendly. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, isa po itong napakagandang development. Sa dami ng taon na puno ng kalituhan sa crypto regulations, mukhang may malinaw na direksyon. Kapag naging batas po ito, hindi lang ito makakatulong sa mga Amerikanong crypto users, kundi pati sa buong mundo, kabilang na po tayong mga Pinoy. Mas magiging matatag po ang crypto market, mas ligtas para sa mga bagong pasok na investors, at mas makakaiwas po tayo sa mga scam at legal na gulo. Sa ganitong paraan ay unti-unti na ring nagiging mainstream ang crypto. Pero syempre, dapat din nating bantayan kung ano po ang magiging epekto nito sa mga decentralized at privacy-focused na coins, kasi posible pong mas higpitan pa ang mga ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.